Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Oy! Mga ralista. Ito nga daw, ito, may nagsalita ngayon doon sa tindahan ni Ate Bab sa gilid na nagsabi na kaya daw sila pumunta dito kasi sinabi daw ng ano nila na kumuha sa kanila may meeting daw. Ngayon, tinanong ng Bilyonaryo News, ma'am, bakit po kayo pumunta dito? Ayun po ang sabi ng namin na nagdala sa amin dito, meeting daw. Paano po maging meeting? Rally po ito, ma'am. Bubo talaga ang kumuha sa inyo. Kaya tuloy-tuloy nyo lang pagka-bubo nyo. Hindi bubo, may pira yun. Ang sabi nga daw, meeting, hindi rally. Meeting daw. Oo. Meeting. Ang sabi daw nung nagkuha sa kanila na dinala sila dito, ang sabi daw, meeting. Ngayon, tinanong siya ng news. Meeting na NBA. Makyat! Ayaw, umalis. Kasi ayaw magpa-interview, kasi ayaw mahuli na bayad pala. Meeting daw ang paalam mga boss ng mga ralista dito. Ayan na, may mga... Ayan mga boss, oh. Sabi daw kanina, kaya sila pupunta dito sa Senado dahil may meeting daw. Tapos ngayon, ganito daw ang pupuntahan pala. Ayan. Ito si Sara. Ito, naghahanap pa ng kumakaway pa. Kasamahan nila na sa ulo. Ayan na mga boss. Ayan, dito na sila mga boss, oh. Yung mga Duterte supporters sa kabila. Ayan naman doon yung mga, ayan, mga ano yan. Mga... Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na mga boss. Ay, ito may parating na ano, oh. Sino ba to? Oh, yun na, si Rimulya. Ayan na. Ayan na. Ayan na mga boss. Sino ba to? Ba. Ayan na, boss. Ayan na. Marcos pa. Sige. 300. Sana ba yun si ano? Iisa ka pang Marcos? Iisa ka pa? Iisa ba? Wala na Marcos. Wala na susunod na Marcos. Yes. Enough is enough. Ito ang laking kaguluhan ng dinulot ng Marcos na muli. Akala natin pagbabago. Ito yung malaking panggagago. Nagkawatak-watak na ang mga mamamayang Pilipino. Kitang-kita nyo naman. Pilipino sa Pilipino na, nag-aaway-away na. Walang pagkakaisa, paano mismong leader ang may gusto nito. Kagagawa niya to. Yun lang ang solusyon dyan, step down. It's better to step down BBM. Palitan ng bagong administrasyon. Ganito din ba kay Marcos Sr.? Kay Marcos Sr., hindi naman ganong ganito eh. Kasi ang mga panahon ni Apo Marcos, dahil ako leader din ako ng tatay. Sa totoo lang, ang mga nagwewelga noon, mga nagrarally noon, mga traditional rallyista. Yan sila. Oo, yung mga yan. Ito, tignan mo. Ito mga simpleng mamayan to. Mga professional, mga OFW, mga talagang... Pero bakit nandito? Bakit naikihalo na sa ganitong usapin? Kasi nga sa sobrang kahirapan. Sa sobrang panggagago ng gobyerno, ayan ang nangyari. Sobrang kahirapan, puro pamumulitika. Kaya nagkaroon ng ganito dahil sa impeachment na yan. Hindi naman importante ang impeachment. No to impeachment, BP Sara Duterte. Bayaran! Pero yung mga bayaran gusto nila ma-impeach si Sara Duterte. Natatakot sila dahil sila yung mga komunista. Takot sila na maluklok ang isang Duterte. Dahil matatapos na ang kanilang panahon. Tapos bumalik na naman ang isang Duterte. Kaya itong nangyayari na ito, ang ugat ito ay si Pangulong BBM. It's better to step down para matapos na ang lahat. God bless Philippines. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you mga kababayan. Ayan na mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang sitwasyon dito mga boss. Ayan o. Andi dito na rin yung mga ano. Ilang kilong bigas ng 300? 1 kilo. Ayan. Ayan mga kababayan, medyo nag-alerto na yung mga kapulisan, no? Kita nyo naman, no?
Napakarami kabayan. Ayan, kasi ang dami na po kasing nagsipagdatingan ng mga pulis o ng mga ralista. Kaya ganyan. Nag-alerto na yung mga kapulisan. Napakarami po talaga ng pulis na pinadala dito ngayon sa sa Senado. Oh, kita niyo naman hanggang dulo 'yan, kabayan, hanggang doon 'yan sa dulo. Tsaka doon din sa kabila, punong-puno din ng pulis doon sa doon sa dulo niyan. Oo, kasi hindi pinapapasukan dito sa mismong gitna. Ayan. Nagre-ready na po sila kasi nga dumarating na yung mga kababayan natin na pro impeachment at saka anti-impeachment. Grabe, kabayan. Kita niyo na yung ayan tuloy-tuloy po na dumarating yung mga kababayan po natin. Ayan Marami. Actually, meron na rin naman dito mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Ayan. Ayan sila sa kabila, yan. And punong-puno na rin po doon sa dulo. Napakarami na rin po ng tao doon sa dulo, kabayan. Tsaka wala na po, sinirado na yung daanan dito. Yan. Sa kabilaan na po ito sarado na wala na pong makakadaan na sasakyan. Hanggang doon na lang kayo kay Diwata. Ayan Hanggang doon na lang kayo kay Diwata. Yung mga sasakyan ninyo. Pagka hindi na makakalusot dito. Ayan dami Grabe. Daming mga pulis, nagre-ready na po sila kasi paparating na yung mga nasa almost, ang sabi kanina, yung narinig ko doon, nasa almost 6,000 daw ang kapulisan dito. So napakarami po nito talaga. Parang punong-puno na ng kapulisan dito sa Senado. Share po natin, kabayan. Thank you. Grabe. Ayan mga kababayan, medyo nagkainitan. May mga Marcos kasi dito. Yung pa! Ayan. Medyo nagkakainitan na dito mga kababayan. Ayan na. Lalapit dito sa amin yan. Ayan. Maggugulo yan Bakit sila po? Oo, alam na dito tayo. Sila nananadya. Oo, ganyan talaga ang ginagawa niyan. Oo, gusto didikit sa atin. Para sila naman ang manggugulo. Oo, dapat. Oo, mahanap sila ng gulo Nananahimik tayo dito. Porque sila nasa puder. Ganyan, magsilayan dyan. Magsasampalin ko kayo dyan. Ayan yung mga nakapula na yan. Hindi yan. Ay, mga mga bangag yan. Oo, manggugulo nga sa amin yan Yung matanda na yun, siya yung nag-viral na lang sana. Kaya sabi ko, wala kang pinagkatagdaan. Binayaran niya. Oo. Ay, testify? Sino pangalan nun? Na-interview niya kita. Kasama niyo kami, Duterte. Na-interview lang ako kita. Anong atin? So, kaya po, dito po sa DRS, meron po tayong mga minor and major violations. Ano po minor violation? Yung kagaya kanina, tardiness. Kami ni Jim, wala exempted permission dahil dumating kami, madaling araw, alas 3, no? Mag-alas 3, no? So, kasi ayaw namin ma-miss yung orientation ng 9 a.m. But it's okay, it's so fine. But always remember that it's not always okay when we consider okay. Na-difference po natin. It's okay na late po tayo. But always remember that it's not always okay when we say okay. Alright? Paala na kayo paano yung ninyo. Or minor misconduct. No? And with this,
meron po tayong mga sanctions. Verbal warning, no? Sinasabihan tayo ng ating national president. Kan, medyo alalay lang muna, medyo meron tayong mali sa ginawa natin. No? Kan, ganito mo yan, no? So, kung hindi kaya ng verbal warning, ang ating national president ay magagawa siya ng kanyang kasulatan bilang warning. At kung hindi pa rin, suspension. No? Kung hindi pa rin, expulsion. So, pag sinabing expulsion, ipa. No? Alright? Major violation includes physical fights. Bawal na bawal mo sa atin ang magsuntukan sa loob ng ating pamilya. Pero hindi ito po pinagbawal sa labas. Yes. Paminsan-minsan yung kailangan. Paminsan-minsan yung kailangan. No? Kasi po, ang mga demonyo does not deserve to be treated equally like us. And we are not afraid. We are not afraid to fight against the enemies of God. These are the enemies of God. Yung mga angels of the demons, actually, dito sa mundong ibabaw, sila ang majority. Konti lang po ang minority dito. Kung kaya't sila po lagi ang nasusunod because ang quorum nasa kanila, ang 2/3 nasa kanila, ang 1/3 nasa kanila, ang majority nasa kanila. Konti lang po ang nasa atin. No? Baka nga iba dito sa atin, may parte pa doon ng mga But, kaya po lagi tayong nag-prevention. Sa DRS po, kapag po sumasapak po tayo sa meeting, lagi po may fellowship, lagi po may Bible studies. Yun po dapat ang mauna bago po ang agenda ng alright? Defaming the group. Ano po ibig sabihin ng defaming the group? Kung ikaw ay miyembro at meron kang mga sinasabi sa organisasyon nito, matik po yan, major violations. At kapag yan ay major violations, ang sanctions niya ay immediate expulsion. Pag sinabing immediate expulsion, hindi ko kailangan ng written notice. Hindi kailangan ng verbal warning. Immediate expulsion. Kapag meron kang defaming the group, physical fights, halimbawa, si Jim, sinuntok niya si Ate Lights, hati po yan, expel. Wala kang maririnig na warning. Wala kang maririnig na written sanctions. No. Kapag sinuntok mo, ang kahit sinong miyembro ng pamilyang ito, tapos ka na sa bahay. Ano ba? Misuse of funds. Kapag kayo ay inatasan na maging ano sa Tagalog ng President? Tagapag-ingat yaman. Never mong gagawin ang paggamit ng perang hindi iyo. Ulitin ko po. Kapag ikaw ay tagapag-ingat yaman ng pamilyang ito, never mong gagawin na gagamitin mo sa personal use mo ang perang hindi iyo. Dahil ang kaakibat nun ay major violations. At major violations, kaakibat nun is immediate expulsion. Nakuha po natin? Ganun po tayo kahigpit with regards to our financial funds and illegal activities. Ano po yung mga illegal activities? Droga. Mag-i-scam. Droga, mag-i-scam,
pagpapasok sa budol gang, pagpapasok sa grupo ng mga budol. Yan po yung mga illegal activity. Yung gagawa ka ng pera sa grupong ito, pagtatraidor. And those illegal activities is also immediate expulsion. Nagigas, malinaw po sa ito. Alright, here we see. Ito na po ang uli. No? Uli na po tayo. Ano oras na ba? Siya nga pala, no? Hindi tayo nagkaroon ng, dati kasi meron kami contributions eh. Kasi minsan, ginaganap namin sa restaurant, minsan sa mga lugar na pinapayaran sa lugar, at nagpo-contribute kami ng pagkain. If you notice, wala tayong pagkain. No? Wala rin po kami naihanda sa inyo. Dahil po, supposedly, ang gagawin po, the usual na ginagawin namin ay bring and share. Ganun po talaga yung usual na ginagawa namin kahit sa mga anniversary. We bring not only for ourselves, but to share. No? Kaya po bring or share or patla. At ngayon, hindi din po tayo na-olekta sa contributions. Bakit? Kasi si Tatay Rami, hindi po na-olekta ng ating renta dito eh. Doon kami, nagsabi tayo, magbayad na lang kami ng kuryente. Ayaw din po niya. No? Pero huwag natin sundin ng lahat ng sinasabi ni Tatay Rami. Hindi lahat na sasabihin ng Tatay Rami, sundin natin. Lalong-lalo na pag sinabi niya, huwag kayong magbayad ng kuryente. Dahil po, Consuelo de Bobo na lang po sa atin. Kung magamit tayo, libre na lang tayo sa LCO, pati pa naman sa kuryente, hindi tayo magkamot. Consuelo, magsisave na lang din tayo. At pag-uusapan ko yung later on mga executive committee. Kahit ayaw ni Tatay Rani, magbigay po tayo. Kasi po, nagagamit po natin, napapakinabangan po natin, and as a thankful, hindi as an obligation, as a thankfulness of the benefits na meron na nakukuha natin. Tayo magsishare po tayo. Nasa naman, nawala ako. Amendments. These guidelines are subject ay, hindi, sa ano pala? Sa lunch natin mamaya. Sa lunch natin, dahil meron ditong canteen sa tabi, yung canteen, sabi niya, love your neighbor. No? Love your neighbor. Yung mga sanay kumain sa mga kanting-kanting, kain na lang po tayo dito. Kanya-kanya na lang po tayo. Para po, magbigay suporta sa ating kapitbahay. And every time yung kapitbahay natin, na negosyante, na maalaman niya, orientation! Yes! May orientation! Yes! Bakit? Nakangiti na nga kanina. Oh, bakit? Kasi, kakain kayong kaibigan. With that sense of practice, somehow, whether you like it or not, you already contributed to the idea of serving the community. Hindi lahat ng community pakitang tao na nagbigay ito. Huwag kami bigas, bigay kami mga sardinas, bigay kami noodles. Pakitang tao. Ang totoong community service ay nandito at nandito. Ulitin ko po ha. The real community service lies within your heart and your mind. Na kahit sa mga ganitong simpleng bagay, iniintindi mo pa rin kung paano ka makatulong, lalo na sa kapitbahay. You get my point? Yeah. Alright. Lastly, amendments.
Yung ating orientation is from time to time ay patuloy po natin yung na-upgrade, patuloy po tayong nagbabago, patuloy po tayong nagdadagdag. And ang ating pong isang orienter ay nandito po ngayon. Gusto ko lang pong tawagin po rin. Pataas po natin from DRS Quezon City Sector, Defense Topic. Ang iba po sa inyo ay naka-orient niya noong Christmas party last year, no? And we train more oriented like your founder. Lahat po kayo, umpisahan nyo sa inyong mga kakilala on providing and sharing the idea of the policies and guidelines ng DRS family. I-share nyo na sa kanila bago pa sila papasok sa DRS aspirantes. Okay ba yun? Yes. And with that practice, dahan-dahan na kayo, hindi nyo namamalayan. Uy, oriented na pala ako sa salat. Dati, binubulungan ko na yung kapay-bahay. Sabi ng mga pangag eh. Mga payarin daw tayo. Ha? Pero bakit nagpapatuloy tayo nakangiti? Bakit hindi tayo apektado sa mga hinakakusan nilang bayaran tayo? Kasi walang katotohanan ng mga bintang nila. At ang mga bintang nila na walang katotohanan ay hindi dapat binibigyan ng kulay at hindi dapat binibigyan ng buhay. Kaya huwag kayong magalit, huwag kayong magtampo, huwag kayong makapagpa-apekto dahil kayo mismo alam nyo kung ano ang right. And of course, gusto ko lang ipaikot sa inyo yung actual na physical ID. Silipin mo lang muna. Ipaikot nyo lang dyan para makita nyo rin. At yan po ang ID natin. Nandyan po yung website. Active po yan. However, hindi po kami naka-renew ng 1 whole year. Kasi po, out of budget po yung funds ng DRS. Nung ginawa ko po kasi ang website na yan, out from my personal pocket, almost 3,000 ang ginastos ko po dyan sa domain. And then nagbabayad po ako dyan sa Google monthly. Ang hindi ko na alam naman hindi ako magbabayad. Hindi ko na sinabi sa kanila. But yung paggawa ko ng website, iwasos po ako dyan ng 3,000. No? However, annual po kasi yun. Kaya nung wala pong budget si DRS, hindi po ma-access ngayon yung website. So ito, pag-usapan namin ni NP at ng executive committee na i-open natin yung live yun. Renewal lang naman yun eh. So, kasi yung domain, bayad na yun. Yung setup, full setup po yun. Bayad na po yun. Sa website po natin, nandun po yung Facebook natin, sa website po natin, nandun po yung mga link. Kung kayo po ay vlogger, yung inyong YouTube channel, Facebook channel, lahat ng social media platforms po ninyo, ilalagay po natin sa website natin nang wala po tayong iniinging kabayaran. Yes. Kaya po, in-integrate ko po ang website, nandoon po yung mga link ng mga channel po ng mga vlogger. Right? Kasi yung vlogger, tumutulong po yan sa atin sa pagpapalawak. Dapat po tulungan din po natin ang ating vlogger na lumawak. Yes! Hindi po pwedeng vlogger lang lagi nagpapalawak sa atin. Tayo bilang miyembro ay gagawa tayo ng hakbang upang palawakin din natin yung ating pamilyang vlogger. Right? So yun po yung ID natin, no? Yung ID natin kung bakit ko ginawang itim yan, dahil may nakatago dyan na logo sa loob. No? Para po hindi po nila basta-basta magaya at gumawa ng fake na DRS ID. Mamaya, mapaliwanag ko bakit hindi basta-basta nila magawa ng fake. No? So, nandiyan po ang pangalan, complete name, position. Kung ano po yung highest position nyo, yun po yung susundin. Halimbawa, kayo po ay DRS Sector President. And then kayo po ay National PIO lang. Alin po ang mataas?
sector president o national PIO? National PIO. National PIO. Kaya kung ano ang national position mo, o kung ano yung position ng pinakamataas sa'yo, yun ang susundin mo dito. Ngayon, kung ikaw ay national officer, matik ang magiging position mo ay national ang ilagay mo. Pero kung wala ka pong posisyon sa national at may posisyon ka sa sektor, yung posisyon mo sa sektor ang gagawin. Palagpagan po natin. So, matapos na kami, actually tayo sa aming orientation. Alright? So, nandyan po yung sektor, kung ano po yung sektor. Sa ngayon po, ang established po sektor ay sektor ng Cavite, Laguna, Pasay, Quezon City, Rizal. Yung established na, yung merong set of officers. Yung the rest of yung walang sektor, yung iba dyan sa Metro Manila pa, hindi pa right? And of course, yung MC number. Ano po ba yung ibig sabihin ng MC? Ano nga ulit ibig sabihin ng MC? Member code. Ang bawat isa na magpa-member, kapag kayo po ay nagrehistro sa ating electronic registration form, automatic doon po sa e-form na yon, magkakaroon po kayo ng member code. In sequence po kasi yun eh. Sino pong maunang makapagpasok, makapag-submit, ano po yung lalabas na member code niya? So, although yung iba dyan, na merong mga, halimbawa, may member na nag-sign off na, nasa kay founder yun, kung kanino niya i-award yung FC. Walang ibang nag-detect ka doon kung hindi si founder lang. Kasi si founder ang may mata sa lahat ng angulo ng side ng DRS. Nakikita niya lahat. At dahil nakikita niya lahat, alam kung sino yung dapat na pwede i-award. Kaya merong mga bago na kakapasok lang is nandoon sa pinalitan na in-award sa kanya. Kasi na, in surfing, pagdating sa mga bayanihan ay nandyan, pagdating sa mga DRS pairs ay nandyan, pagdating sa mga sino kaya may upuan, sino kaya may lamesa. Pero alam mo yung mga bagay na gano'n. So yan ay mga miyembro na dapat din natin bigyan na nakaukulang recognition. Kung kaya po natungkot sila sa award. Pilapitan sa nila eh. So ito po yung back of the camera. Back of our ID sa nakikita ninyo. So, nandyan po yung professionalism, respect, discipline, as social media i-build. Kung napapansin nyo po, sa likod po natin ilagay yung ID, ay yung ID picture natin sa likod ng ID natin. At dito po, meron po akong ilalagay dyan ang QR code. So, ano po yung QR code na yan? Yung QR code na yan ay individual po yan. Pag sinabing individual, halimbawa po, kapag tinignan po yung ID natin, yung ID, pag i-scan mo po sa QR code, dapat yan lalabas pangalan mo. At hindi po yan magawa ng mga gumagawa ng fake. Dahil iisa-isahin po yung QR code na yan. Your personal details, dahil ako lang po ang may hawak ng personal details. Bakit ko po hindi pinaubaya kay MP? Bakit ko po hindi pinaubaya kay National Treasurer? Bakit ko po hindi pinaubaya sa ating National Secretary General? Kasi this position changes from time to time. Ang hindi lang po nagbabago ng posisyon ay si founder ng National General. Forever po yung posisyon na yun. Unless kung gusto nyo maging founder, pwede kong ibigay, pwede kong i-award. Ano ang reason na hindi ko ibinigay sa kanila yung access? To limit the access of the data privacy. Why?
Kasi kung merong mag-leak dyan, ako lang ang kasuhan ninyo. At kung merong mag-leak dyan, kung maraming may access, magtuturo pa tayo, mag-iimbestiga pa tayo. Sinong nag-leak ng info na to? Sinong nag-leak ng ganitong informasyon? You get the point? Kaya ako lang po ang tanging may access sa ating database para kung merong mag-leak ng informasyon coming from our database, ako lang po ang inyong kasuhan. Hindi na si MP, hindi na si MVP. Ako lang ang inyong kasuhan. Iisang tao lang ang magiging siya lang ang liable kasi siya lang may hawak ng data. Kung kaya ako lang ang mayroong hawak ng database, ako lang din ang may kakayahang gumawa ng QR code na to. Kaya kung meron mang mag-attempt na gumawa ng ID ng DRS, i-scan nyo ang QR code. Pag-scan ng QR code, hindi ko po gagamitin ang pangalan na nasulat dito. Ang gagamitin ko po pangalan na nakasulat sa QR code. Code name na ang kaakibat ay ito. Naging yun? Bakit ko hindi gagawin na parehas? Kita yung ID mo O hindi palitan lang nila din yung pangalan. Pag ano ng QR code, pangalan mo din ang malabas. You get the idea? So, ang gagamitan ko sa QR code ay coded. Na kung saan yung coded will reflect na ito ang tao ito. Talo pa ang nasinakay. Alright, so yan ang ID natin. At ito yung ito po yung bigyan ng warrant of arrest sa CIDG. Naka-orange day. And we will proceed. And as you have seen on my previous walls, pinopromote ko po itong GRSTV and this will be coming soon. No? Bakit po natin ginagawa ang DRSTV? Kasi ito po ay dual purpose, may duality purpose. Kapag ka po mayroon tayong Duterte Rider supporters